Base dito sa mga lumalabas na mga report ngayon, mukhang ito raw SMB ay pinag-iisipan na gumawa ng isang malaking sabihin nating transaction kasama itong Rain or Shine Elasto Painters. At baka 3 players ng Elasto Painters ang mapunta dito sa San Miguel. Ang tinutukoy natin dito ay itong si Kit Datu, si Kaylan Tiongson at si Felix Leweti. At ang magiging kapalit naman yan dito sa San Miguel ay itong si Motaw Tua, si Andreas Kahilig at baka ibigay naman rin itong si Jeron Teng. So yung tatlo ang ibibigay daw ng SMB, si Teng, si Kahilig at itong si Tautua para kay Kit Datu, Kaylan Tiongson at si Felix Leweti. Mukhang ang gusto ng San Miguel ay magkaroon sila ng isa pang sentro na mas magiging reliable dahil yung laro ni Tautua parang hindi na bagay dito sa SMB at parang mas uubra itong si Kit Datu. Samantala naman ito si Kaylan Tiongson, mas malaki ito kaysa kay Kahilig at mas focus sa depensa at rebounding na siyang kinakailangan ngayon ng SMB. At itong si Felix Lemeti naman, alam natin na ito isang mahusay na point guard. Kaya pwedeng-pwede ito na maging katandem nitong si Wami Tiongson. Kaya hindi na nakapagtataka na ang mga nabanggit na players ang gustong makuha ni Coach Leo Austria. Kung sakasakali nga na matuloy ang nasabing trade, magiging mas malakas itong San Miguel kapag nagkataon. At hindi rin naman malulugi itong Rain or Shine Elasto Painters dahil yung mga players na makukuha nila katulad ni Tautua, Teng at itong si Kahilig ay mga meron namang ibubuga. Kaya itong trade na to masasabi natin na parehas ito at win-win, pareho ding things dito. Samantala naman itong Barangay Ginebra, totoo nga ba yung mga lumalabas na mga reports ngayon na interesado raw silang makuha itong si Jordan Heading mula dito sa Converge Fiber Xers. Itong si Heading ay hindi naglalaro ngayon dito sa Converge dahil merong injury, pero merong mga spekulasyon na baka ito ang isa pang dahilan kaya hindi naglalaro ay baka mailagay na sa trading block dahil nagbago na ang coaching staff nitong Converge Fiber Xers ngayon. At baka ito si Jordan Heading ay i-trade na nila. Kung sakasakali nga na iti-trade nila ito si Jordan Heading, kinakailangan maging mabigat din yung kapalit niyan dito sa Barangay Ginebra. Maraming nagsasabi na pwedeng ipalit ng Barangay Ginebra dito ay itong si Jamie Malonzo. Medyo bumababa laro ni Malonzo pero kung yan na ilalagay mo sa Converge, malakas pa rin ito at magkakaroon sila ng isang powerful na nandun sa number 4 position, forward yan. Kaya hindi naman siguro masama kung si Jamie Malonzo na ang i-trade ng Barangay Ginebra. Kung sakasakali nga na matuloy ito, dito natin masasabi talaga na itong trade na yan ay balanse at itong Ginebra siguradong magiging mas malakas kapag nakuha si Jordan Heading dahil pwede na yung makapares nitong si RJ Abarientos doon sa kanilang backcourt. Kung meron kang Heading, meron kang Abarientos at meron kang Scottie Thompson, ibang kombinasyon na yan talaga. Kaya sa tingin ng karamihan, ito yung klase ng trade na talagang sabihin na natin gagawin lahat ng Barangay Ginebra para ito ay matuloy. At iyan ngayon yung talagang masasabi natin na kanilang gagawin. If ever nang matuloy nga ito, ang laking bagay niyan para dito sa Barangay Ginebra at yan ang masisiguro natin na talagang matutupad na nila. Samantala naman bukod dito sa Barangay Ginebra, ang isa pa raw team na nagre-ready ngayon na gumawa ng major move ay itong Magnolia Chicken Templados. Dahil ang Magnolia ay isa pang team na nagre-ready na raw na makipag-trade para lalo na yung lineup nila ay maging mas ready para dito sa playoffs. Alam nating maaga pa pero ngayon pa lang daw ay nagpe-prepare na itong Magnolia Chicken Templados para dito sa posibilidad na kinakailangan nila na magkaroon ng additional na mga scorers. Kapag nagkaroon na sila ng additional na mga scorers, itong lineup ng Magnolia Chicken Templados masisiguro natin na sila ay magiging mas malakas at kabilang to sa mga tinitignan daw nila na pwedeng kunin ay itong si Tyler Tio. Bukod dito kay Tyler Tio, ang isa pang scorer na pwedeng makuha
ng Magnolia Chicken Templados ay itong si Jonard Clarito mula sa Rain or Shine Elasto Painters, o kaya naman ay baka subukan nilang makipag-trade dito sa TNT Tropang Giga para makuha si Mikey Williams. Maraming mga opsyon itong Magnolia Chicken Templados pagdating dito sa mga trades, at sigurado lahat yan i-explore ng management dahil alam nila na parang ito na ang huling conference na magkakaroon si Chito Victolero ng oportunidad na manalo ng kampiyonato. Dahil syempre maganda na naman ang umpisa ng Magnolia, at kapag sila ay natalo ulit, baka ito na yung tinatawag na final straw. Kaya nga kinakailangan siguro na itong Magnolia Chicken Templados ay gumawa na ng panaan para maging seryoso talaga yung kampanya nila at magkaroon ng chance ang manalo. Kaya nga baka nga itong mga scorers na nabanggit natin ay subukan na kunin talaga itong Magnolia. At ang huli nating balita ngayon, mukhang itong PBA daw ay nagre-ready na sa posibilidad na baka itong Northport Batang Pier ay ibenta na. Dahil itong Northport Batang Pier daw, ayon doon sa mga insiders, ay gustong bilhin nitong Strong Group Athletics. Kapag nabili ng Strong Group itong Northport, sigurado na magiging isa sila sa pinakamalakas na team sa PBA. Dahil sa ngayon, yung komposisyon ng Northport ay malakas. Kahit sabihin pa natin, for the sake of argument, na mag-abroad itong si Arvin Tolentino o matrade sa San Miguel o Ginebra, marami pa ning magagaling na players dyan. Kabilang itong si Joshua Monson, William Navarro, itong si Alin Bulanadi, si Evan Nelly, Kate Flores at yung iba pa. Kaya hindi naman natin masasabi na hihina itong team na makukuha ng Strong Group Athletics o kung sino pa man ang gustong bumili dito sa Northport Batang Pier. Ang importante lang, kung ikaw yung buyer, siguraduhin mo na meron pa rin matitira na mga quality players dito sa Northport para naman makapag-compete ka kaagad-agad dito sa mga powerhouse teams sa PBA. Dahil yan ang inaabangan ngayon ng marami. Ang gusto nila yung balancing labanan. Kaya nga kinakailangan kung ikaw itong SMB o Converge o TNT, kinakailangan pagmasdan mong mabuti kung ano mangyayari sa Northport. Dahil kapag yan nabili ng Strong Group at talagang ginastusan, magiging mas malakas na itong kanilang lineup at masisiguro natin na baka ito na yung team talaga na pwedeng mag-compete sa championship. At yan ang dahilan kung bakit itong Northport ngayon ay baka mabenta na. Alam natin nakafocus lahat dito sa Zamboanga Valientes na bibili sa Terra Firma. Pero itong Northport Batang Pier, kabilang doon sa mga teams ngayon na pwede na rin talaga na mabenta. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, kay Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, kay Ireneo Salangsang, Dalmacio de Guzman. Binabati din natin si Enju, si Dexter Domer, si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Anthony Alon, at ang iba pa nating mga regular na taga-subaybay.